Itong si, Jarius Bondok po humihingi ng pangalan, kaibigan nabanggit ko na Sino kanina ang 'to? Chairperson Associate Justice Carl Miranda at ang kanyang mga kapwa po miyembro ng 3rd Division ay si Justice, Ronald Moreno at Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, yung dalawa ang bumoto pabor doon sa petition for bail. Jarius, nasa linya na ngayon si Attorney Francis Juan, ang Chairperson po ng ERC. Good morning po, Chairman. Good morning, Manong Ted, at DJ Chacha, and Opo. sa lahat na nakikinig. Salamat sa panahon. Ito po'y napaka-importante. Sana nga po maintindihan ng ating kababayan po no, ang napaka-komplikadong isyong ito. Para po natin maipaliwanag. Una po sa ating katanungan, naglabas po ng advisory ang ERC requiring all distribution utilities to submit system loss data for the period of 2021 to 2025. Bakit po, sir? Oo, bagamat meron na kami mga datos, yung mga ilan-ilan na datos, meron din mga bungi-bungi doon sa aming impormasyon doon sa mga nasumite. So minabuti namin na pag-submit sila ng panibago lahat doon sa format na gusto namin para mas madali siyang ayusin at mas madaling mapag-aralan. Mm. Pag-aralan po sa anong aspeto po, Chairman? Una, kinakailangan kasi makita natin yung pagkakahimay ng technical at non-technical system losses para kung aataduhin natin itong problema ng system loss, kung saan natin uunahin, kung saan natin maaaring pwedeng maibaba ang umiiral na cap o kaya ay matanggal ito habang naghihintay of course doon sa pag-amyenda ng IPIRA kung talagang ito ay matatanggal na ng lubusan. Okay, nabanggit niyo po yung cap, ano po na sinasabi ho ninyo, hangganan cap, no? Pwede ho ba nating liwanagin lang, ilang pong porsyento ng system loss ang cap para po sa mga pribado na mga utilities at doon po sa mga kooperatiba? Para sa mga pribadong utilities, ang feeder o ito yung nasa distribution na level na voltahe, ang feeder system loss cap ay 5.5%. Para sa mga electric cooperatives naman, ginrupo natin sila ng tatlo. At ang bawat isang grupo, iba-iba ang cap na umiiral. Mula doon sa cluster na 8.25% ang cap, sumunod dito ay 10.25%, at ang pinakamataas na cluster ng cap nila ay 12%. Bakit po iba-iba ang cap po, Chairman? Iba-iba din kasi yung nature ng kanilang franchise area at yung mga sinisilbihan nilang mga customers. Kaya doon sa ginawang pag-aaral ng komisyon noon, nakita niya na talagang mayroong talagang likas na mas matataas ang system loss na na-experience, kaya mas mataas ang cap para sa kanila. Pero over time, kinakailangan nito kasi na rebisahin din, baguhin, at kung maaari pa siyang maibaba. Opo, bago po natin talagang pagtuunan po ng diskusyon yung system loss na yan, yun ho bang mga cap na ito ay nangangahulugan na hanggang doon lang dapat umabot ang system loss mo, otherwise ano mangyayari? Kung sosobra yung aktual na gastos nila na related dyan sa system loss, sila ang magpapasa nito, i-absorb nila ito. Ngayon po, yaang system loss na yan, dalawang klase po kanin yan. Isang technical at saka non-technical, di po ba? Opo, tama po yun, sir. Opo. Meron ho bang kaparaanan para natin malaman kung ilan ba talaga yung technical na system loss at yung non-technical? Opo, meron po silang metodolohiya kung paano nila natutukoy kung ano yung porsyento na sumasama doon sa kinukonsiderang technical loss at yun naman na kinukonsiderang knockout or non-technical Hmm. system loss. Opo. Ang system loss ho ba ay papaano po nakikwenta, Chairman? Una po ay kinukuha natin yung kabuang dami or yung kilowatt hours na na-deliver doon sa distribution network ng ating mga utilities. At kukwentahin din naman yung kabuang na metrohang Mhm. kantidad or yung kilowatt hours sold to Mhm. the consumers or yung mga customers ng utility. Yung
balanse o yung difference between the two, ito yung tumatayong system loss. Mhm. In other words po, parang energy input minus energy output equal system loss, Chairman. Opo, tama po Opo. yun, sir. Opo. So ibig sabihin po, kung ilang kilowatt hour ang aking binili sa source ng kuryente, ilan yung aking naibenta actually ng kuryente, yun po yun. Ang difference no, system loss. Yes, tama po. Okay. Ngayon po, so itong system loss na ito, may technical, non-technical. Ang technical po, yung mismong sinasabi nga, tama ho ba yun yung prinsipyo, with all due respect po sa ating mga mambabatas ha, yun ho, physics po ang pinag-uusapan dito, yung heat dissipation na ang kuryente mula doon sa pinanggagalingan niya kapag dumaan sa kable, talaga pong may nawawala na dahil po sa physics, no, yung heat dissipation kung tawagin, talagang may nawawala po na boltahe. Yes, opo, yung kuryente nawawala dahil dumadaan siya sa kawad, nag-iinit, at itong init na ito ay lumalabas. At Mm. ito nangangahulugan na may kuryente or energy na hindi na makakarating doon sa paroroonan. Okay. So, ibig sabihin po talaga na yaan po ay unavoidable. Kasi meron pong isa na, hindi ko na ho babanggitin ang pangalan, may nagsasabi na, kung tamang akin narinig sa panayam, na sinasabi po na ta- maiiwasan daw po itong technical loss na ito. Totoo, maiiwasan ho ba ito? Puwede pong mapababa kung Mm. halimbawa ang problema ay yung size nung Mm. kawad Mhm. at malaki yung volume na dumadaan ng kuryente, Mm. maaaring mas palakihin yung kapasidad nung kawad ng kuryente para Mm. mabawasan. Pero hindi niyo po totally matatanggal na talagang mayroong nakakakawalang init. Opo, opo. So, talaga pong hindi yan maaalis. Meron at may mawawala pero may kaparaanan para mabawasan. Yun na nga po yung upgrading nito pong mga players natin sa generation, transmission at maging sa distribution. Opo, lalo na po sa distribution, pero kung mag-a-upgrade sila, kakailanganin din silang mag-invest doon sa mga bagong linya o Mm. pasilidad Mhm. at mangangahulugan nito na kalaunan hihingi din sila ng adjustment o pagtataas ng singil nila para mabawi ito namang kanilang pinuhunan sa mga makabagong linya at pasilidad. Kaya nga po sinasabi na meron pong mga investor dito po sa industriya po ng distribution kasi nga kinakailangan po na merong pamumuhunan sa ganito pong uri ng mga upgrade para ho, sabi nga ninyo, mabawasan po yung isang problema na technical system loss. Opo, tama po 'yan. At yung ang papel ng ERC pagdating diyan ay i-evaluate niya yung mga proposed capex nang Mhm. sa gano'n ay mabalanse naman. Kasi kung sobra-sobra na nakakailanganin mong mag-capex tapos maliit na lamang Mhm. yung benepisyo sa customers in terms of system loss cost reduction, baka mas mainam pa na tanggapin na lang na meron talagang maliit na porsiyento ng kuryente na napapasama doon sa system loss. Opo. So ito pong non-technical tunakawan na ito, sa panahong ito ngayon, meron na pong mga kaparaanan para matukoy noong pong distributor no ng kuryente, yung retailer nito no, ito hong kagaya po ng mga cooperative, Meralco o Davao Light ano po. Meron kaparaanan ngayon para matukoy yung mga lugar kung saan nangyayari yung nakawan ng kuryente. Opo, tama po 'yan at meron din naman mga ginagawa na yung ating mga distribution utilities, Mhm. para puksain 'yan tulad nung pagkakaroon ng mga elevated meters and yung regular na pagroronda nila dun sa lugar na malimit ay nagkakaroon ng nakawan ng kuryente. Opo, meron po kasi ngayon ding tinatawag po no, na smart grids cross-reference, meaning meron pong particular na monitoring sa isang particular pong area na sa ganun po doon malalaman kung ilang kuryente ang pinakawalan doon at ilan po ang kumbaga ang nakonsumo para ho malaman din na sandali lang. In this particular area, mukhang may nagnanakaw ng kuryente. Kaya specific po na maaaring puntahan ng mga nagbabantay po sa nakawan ng kuryente yung lugar para ma-check na po mismo doon kung meron bang mga illegal connection. Opo, tama po 'yan. Yung mga teknolohiya ngayon maaari ng magamit
Mm. upang mapababa yung insidente ng nakawan. At Mm. mangangahulugan naman ito na yung ating mga distribution utilities ay kinakailangan mag-roll out ng kanilang smart meter program, yung kanyang Mm. advanced metering infrastructure na Mm. proposal Mhm. para nang sa ganon ay maisakatuparan ito. Opo. Again, mangangahulugan 'to ng gastos sa CAPEX naman nila. Opo, yung pong capital expenditure kinakailangan ng gastos noong pong utility, 'no? So sir, sa ngayon po, bakit nga hindi nagagawa ng mga kooperatiba yung nagagawa ng mga private distribution utilities? Ang iba rin po kasi ang paraan ng pagtatakda ng singil ng mga electric cooperatives, ang kanilang singil talagang purely cost recovery, yung makabawi lang pambayad utang o kaya ay pambayad sa payroll and other operating expenses. At kung meron silang kakailanganing isagawang CAPEX, meron lang component doon ng members contribution para sa kanilang reinvestment fund. Kaya ang talagang limitado ang pinagkukunan ng ating mga electric cooperatives ng pondo. Ngayon po sir, meron po mga lugar na dati-rati po ay pinangangasiwaan ng electric cooperative na ngayon po sinasa pribado na ho talaga. As in, ito ho ngayon sa Negros, right? Ito pong ilan po ngayon na meron na pong na mga private utility distributors. Opo, marami na po din na mga ganyang kaso na noong nag-expire yung franchise ay naibigay ang franchise sa ibang kumpanya o kaya naman yung mga existing na mga electric cooperatives ay pumapasok sa mga ah, arrangements with private companies nang sa ganon ay mapangasiwaan yung kanilang distribution business ng maayos. Opo. So sa ngayon nga po na ito ho ang kinakaharap na problema ng mga kooperatiba. Sa amin naging panayam sa kanila, sabi nila, kapag nga nagkwentada sila sa system loss, no? Pati po doon sa kanilang obligasyon daw na pailawan ang mga malalayong komunidad, no? Bahagi yan ng kanilang pong programa, etc. Sinasabi na ho nila ngayon, ang kanin nyo ho ay maaring doomsday scenario, no? Na we will not survive. Ito ho sa mga cooperatives pa lang po. Sa ganun pong ganun pong daing ng kooperatiba, ano pong tugon ng ERC doon? Opo, kaya po pinag-aaralan natin kung paano ito, kung halimbawa ang talagang magiging desisyon ng Kongreso ay tanggalin totally ang paniningil ng system loss, kung paano yung gastos o yung cost associated with that system loss, kasi hindi naman yan mawawala kung mayroon mga pag-amyenda sa batas, kung paano siya ma-allocate kung sino man ang dapat na pumasa niyan. At kung ang distribution utility ang dapat na sumagot niyan, ay paano naman siya mabibigyan ng ng tulong nang sa ganon ay talagang meron siyang maging kapasidad na i-absorb yung cost na yan. Legally ho ba pwede yun na maging iba ang panuntunan po sa system loss ng electric cooperative sa mga private na mga distributors? Nagsimula po yan doon sa RA 7832, yung pagpayag ng pagkakaroon ng system loss caps na iba Mhm. ang Mhm. para sa private distribution utilities at iba ang para sa electric cooperatives. Mhm. So ngayon po, sir, na ito po'y pinag-aaralan nga, pwede bang klaruhin po lamang natin para ho talaga magkaalaman tayo? Meron ho bang system loss magmula sa generation, transmission, and of course, sa dulo ho na distribution? Pagka po yung kuryente ay nanggaling doon sa planta at tumawid siya sa mga transmission wires papunta doon sa kung saan ide-deliver o yung delivery point para papasok sa distribution system, mayroon din po na transmission loss. Maliit lang ito kumpara sa distribution kasi nga mas malalaki yung voltahe o yung mga Mhm. kawad ng kuryenteng dinadaanan sa Mm. transmission. Kaya mas mababa lang talaga at ito ay nakapaloob na doon sa nasisingil ng ating mga generation companies sa kanilang mga customers na distribution utilities at Mm. iba pang suppliers. Opo. So meron po, meron. Hindi maaari sabihin na ang transmission walang system loss.
Opo, naka-factor in na 'yan do'n sa presyuhan na Mhm. nangyayari doon sa kuryente na binebenta at the wholesale level. Oo, naka-factor na kaninyo sa wholesale level. Can you explain further, sir? Papaano po? Pa papaano Ang naka-factor? Go ahead. kung yung pong, kuryente kasi nagmula doon sa planta, minemetrohan 'yan mula doon sa kung saan na, nakakonekta yung planta. At kung ang usapan nung, generation company na 'yan at yung, distribution utility, ang ime-measure na quantity ay kung saan na umabot sa distribution utility na delivery point. So kung meron mang nawalang, kuryente diyan, gino-gross up na yung ah, per kilowatt hour o yung gastos na sisingilin ng ating generation company. Nang sa ganon ay bayad yung mga kilowatt hours na yon na nawala at the transmission wire. Ganyan din po dati ang paniningil natin ng system loss sa distribution level. Hindi naman nakaseparate talaga yung system loss charge. Ito ay kasama doon sa generation charge o yung power purchase adjustment na ibinabayad natin sa ating mga utilities bago nagkaroon ng Mm. unbundling under IPIRA. So dati-rati po kasama na ito. Kumbaga ngayon po naging mas transparent. Opo, tama po. Okay. Kaya ngayon po naihiwalay na nga ito. Pero sa totoo lang, kasama na dapat ito nga sa presyuhan mismo nung kuryente Ang na kuryente. binibili nung distributor. Opo, tama po. Sa ibang bansa po yata ganun po ang umiiral. Yes, ganun po. Kaya wala silang masyadong diskusyon dahil Mm. hindi separate itong system loss charge. Oo. Kasi nga po, yung nga po talaga ang katanungan, ano po, Chairman, kung mamarapatin po ninyo, kung yun po talaga ang sinasabi na nangyayari maging sa iba pong mga jurisdiksyon at yun na po talaga po ang naging panuntunan na doon pa lang sa generation naka-factor in na yung system loss. Technical ito ha, technical. Opo. Ngayon gusto nga nilang ipasalo ito, alisin na ito sa bill natin sa kuryente, meaning tayo mga consumers hindi na magbabayad nito. So sa ganito pong sitwasyon, kayo ano ho ang inyong unang naiisip dito? Papaano po yung ganong klase po ng bayarin na ngayon pa lang umaalma na po ang kooperatiba at mga pribadong distributors nga kasi malaki-laking halaga ito. Ang pupuwede po kasi talaga ay yung bigyan siya ng, means para mapababa yung, kahit yung technical, system loss. At siyempre hindi nga totally matatanggal 'yan. So ang isang dapat na tingnan ay kung marapat ba na magkaroon siya ng, as a part nung, pagtatakda ng distribution charge niya, yung parang allowance. Allowance for bad debts or Mhm. allowance for system loss. Kasi meron talagang cost na hindi niya talaga puwedeng, maiwasan na. So hindi kaya ito mga hulugan naman eventually po ng ifa-factor na rin ito sa presyuhan po per kilowatt hour from the source para masiguro po na yung system loss talaga na technical na walang control po yung cooperative o distributor, bayaran na po ng consumer. Opo, tama po 'yan, mapa-factor in na talaga diyan. At at yan po talaga ang kahahantungan nito, bagamat yung improvement lang ho siguro nga is to minimize the technical loss. Opo, kasi yung kung ang ating, panawagan talaga ay hindi mapasalo sa mga consumers natin yung mga inefficiencies ng ating mga distribution utilities. So kinakailangan talaga na maayos yung, magiging, recovery pagdating sa mga cost patungkol sa system loss nang sa ganon ay wala talagang maipapasa sa mga consumers na bunsod sa inefficiencies ng ating mga utilities. Okay, and meron na hong klarong formula diyan, talagang maaari niyo na po itong mai-separate separate po, doon sa system loss, meron na po talagang kaparaanan diyan, Chairman? Mayroon po kami mga datos na tinitingnan at like in the case of Meralco Mhm, pagdating sa mhm. non-technical at saka technical ang nakikita natin ay mga nasa 1 to 1.5%.
ang non-technical. So ita-translate lang namin kung magkano ito sumatotal at kung ano ang magiging impact kung ito ay maibababa pa o kaya Mm. ay maisi-zero na yung non-technical system loss na recovery nang sa ganon makapag-focus na lang ang ating usapin sa system loss pagdating sa talagang hindi maiwasan yung technical Hmm. system loss. Okay, sige. So, thank you po, Chairman, sa pagkaklaro po dito sa napakakomplikadong bagay na ito. Puntahan ko lang itong mga bill natin para ho tayo lalong matuto sa ating pinag-uusapan ngayon. Meralco bill po ang hawak ko ngayon, pati itong Davao Light, no? At pati nga po itong ng Visayan Electric, meron din po akong kopya ng bill. Para lang ho natin malaman, sino ho ba ang nag-i-impose nito at ano ba ang detalye ho dito. Sa Meralco bill po natin, gaya po din itong sa Davao Light halimbawa, ano, naka-unbundle ito, generation, transmission, system loss na atin na pag-usapan, and distribution. Uulitin ko lang, senior citizen, sino may gawa nito? Mayroon pong batas na nag-extend ng system loss discount at ito ay ipinatupad natin sa pamamagitan ng resolusyon na kung saan nagdesisyon ang komisyon na gawing ah, pass-through ang singil na ito at ang diskwento na ma-extend sa ating mga senior citizen ay makokolekta sa ibang mga consumer sa pamamagitan ng senior citizen na discount na charge. So ito po ay sa pamamagitan po ng Republic Act. Opo, tama Okay. po. Opo. Ito pong universal charges, ano po ito? Ito po ay yung singil na ini-impose sa ating mga consumers at napapapunta sa iba't ibang mga proyekto or purposes itong system loss, itong universal charge. Ang meron po tayong umiiral ay yung missionary electrification at stranded debt at saka yung pagdating sa environment. Ito ay nakapaloob din sa EPIRA. Ito pong stranded cost na ito po yung utang pa noon ng National Power Corporation. Opo, tama po. Meron po kasing doon sa universal charge na yan, merong naging desisyon na ang commission para sa pagre-recover ng napokor na yan na utang. Kaya lang, subsequent to the decision of the ERC, nagkaroon naman ng Murang Kuryente Act. Kaya yung mga future na ipafile pa ni Napocor na pangbawi dyan sa stranded debts na yan ay hindi na niya ipinile dahil ang pinagkukunan na lamang ay yung appropriation gawa ng Murang Kuryente Act. Opo, nangangahulugan po na bahagi po ng universal charges na ito ay gawa ng Kongreso. Opo, tama po yan. Mga pulisiya kasi yan na nais sa Mm. batas. Yes, sir. So, ibig sabihin po, Kongreso may gawa na bayaran ng mga consumers ang maging utang ng Napocor noon. Opo, tama po. Klaro po yan, mga kapatid. Ngayon, ito pong government taxes na ito, dito po kasi sa Meralco, hindi siya pati po sa iba pong mga bills no, ng pribado, hindi siya nakadetalye masyado. Ano po itong mga government taxes? Ang pinakamalaki po dyan ay yung VAT. Ito yung value added tax na hiwala yung VAT para sa generation, hiwala yung para sa distribution. Mm. Meron po rin na uri ng tax, ito naman yung sa lokal naman, yung local franchise tax at yung business tax na ibinabayad ng ating mga utilities sa mga LGUs kung saan sila nag-ooperate. Opo. Dito po sa isang particular na bill na hawak ko ngayon, itong Benguet Electric Cooperative, no, ang kanya pong value added tax ay generation VAT, transmission VAT, transmission AS VAT, system loss VAT, distribution VAT. Ano ho itong transmission AS VAT? Bakit iba pa siya sa transmission VAT? Ito po kasing transmission charge natin ngayon, nahati yan doon sa ating ibinabayad sa NGCP at meron din component yan ng pambayad naman doon sa binili o pinrocure ng NGCP na ancillary services. Ang ancillary services, ito naman ay mga generation na capacities na kakailanganin ng NGCP as a system operator para
at every given na hour or minute ay nababalanse niya yung supply at demand. So meron siyang reserve din na itong ancillary, kumbaga, reserve supply. Opo, ito yung Okay. reserves na kinukuha ng NGCP Mm. para ma-maintain niya yung seguridad ng grid, nababalanse niya sa tuwing nagbabago-bago ang demand ay mayroon din na kaukulang natatawag na planta para matugunan yung pagbabago sa demand. Pero dito po sa Benguet Bill, maliban dito po sa transmission AS VAT, meron pa siyang ancillary charge, ha? Opo, ito Sep- po nga po yung papunta sa mga planta ng Eh, kuryente. okay. So ngayon po, sir, ang pinag-uusapan, 'di ba, value added tax, no? Ito po ay tax mo doon sa produkto na iyong kinonsumo, di po ba? Opo, tama Okay. po. So ang logic dito ay ang pinag-uusapan natin produkto, kuryente. Opo. Okay. So kung yung kuryente binili mo, kinonsumo mo, bumili ka ng kuryente galing sa generator. Pinatawang ka ng value added tax. Dumaan sa NGCP, pinatawang ka ng value added tax. Dumaan doon sa distributor, pinatawang ka ng value added tax. Pati yung system loss may value added tax. Itong taxation na ito, sino may gawa nito? Ah, nasa Kongreso din po yung desisyon ng pagkakaroon ng VAT sa ating kuryente. Meaning kuryente from the generation all the way dito po sa distribution. Opo, tama po. Kasi dati nung nagsimula ipira, wala namang VAT ang kuryente. Mm. Tapos napasama lang siya doon sa expanded VAT. Okay, doon sa expanded VAT ho na ipinanukala sa Kongreso na inaprubahan naman po ng Kongreso. Opo, tama po. In other words, ito pong katakot-takot na VAT, no, na ilang pong VAT charges sa atin ay gawa ng Philippine Congress. Opo, nasa batas po siya. Okay. Ngayon, meron pong ilang mga bills din dito na hindi ko masyadong maintindihan. Halimbawa, supply system, meron siyang charge, metering charges, retail customer, metering system, INV for SUS CAPEX, etc. Maliban po ito sa mga senior citizen, lifeline rate, etc. Ito hong mga ganitong charges, sa kooperatiba po ito. Paano po ito? Bakit, ano ho ang pinanggagalingan nitong permiso? Yung pong mga singil kasi ng ating mga electric cooperatives, ito po ay inaaprubahan ng komisyon. Ang ginawang pag-aproba ng komisyon, yung kanilang pinaka-basic na distribution charge, ito ay nahati nga sa distribution, supply, and metering. Ito ay nagko-correspond doon sa nature noong serbisyong pinoprovide nila. At kung kakailanganin naman ng kanilang panggastos sa mga capital expenditures nila, Mhm. mayroon silang laya na maningil ng naayon doon sa napag-usapan nila sa kanilang mga miyembro na Mm. tinatawag na Reinvestment Fund for Sustainable Mm. for CAPEX nila. At ito ay contribution naman ng bawat miyembro para doon sa mga proyektong yan. In other words, sa mga kooperatiba kasi, usually po nag-e-election yan sila ng mga board and then yung mga board gumagawa ng polisiya and yun na nga po yung pinaaaprubahan sa mga miyembro. So, kung kailangan nila ng puhunan, capital expenditure para sa kanila po mga adhikain to improve the services, charge ang mga miyembro. Opo, tama po yun. Okay. Sa pribado po, hindi pa pwede yun. Hindi po, ang may-ari ng kumpanya, sila ang dapat mamuhunan. In other words po, kaya ho malaking kaibahan talaga kapag pribado na po ang siyang nangangasiwa sa distribution ng kuryente kasi nga sila'y obligado na mag-invest. Opo, tama po yun. Opo, pero yun nga din po, eventually po, sa kanilang pag-recover ho ng kanilang investment, dadaan muna sa inyo ng pahintulot po para po sa kaukulang pong pagdagdag sa kanila pong bayarin. Opo, dahil sila ay namuhunan, so meron silang ipinasok na kapital, whether it be through loans or Mhm. kaya naman ay yung kanilang equity o yung kanilang bili doon sa shares ng kumpanya. So Mm. ito naman po ay kumikita para sa kanila. Ang kita nito ay naaayon doon sa aprubahan naming rate of return.
Oo, okay. Sige po. So, sir, again, ano ho, ito'y napakakomplikado. Mainam nga po kahit papaano siguro ang iba po ay nakakasabay sa ating pinag-uusapan para mas maintindihan itong ating electric bill po ano at kung saan ang gagaling ang mga charges po, ang karamihan sa mga charges sa ating pong electric bill. Sir, sa ngayon po kasi nga may mga usapin na minamadali, yung pag-aaproba, kesyo ang target nila gantong buwan po maaprobahan na po ito, magkaroon na po ng TWG, etc. Ano po ang inyo pong kaisipan dito sa usapin po ng pag-aamyenda sa EPIRA at partikular nga po itong usapin po ng system loss kung sino na po ang aako? Of course, kung mamadaliin ito, syempre, we look forward naman ng maayos na implementasyon ng kung anong pag-amyenda. So, pupwede naman na amyendahan at magkaroon ng timelines, yung eventual na pagtatanggal o kung ano yung mga hakbang na gagawin para doon sa lubusang pagtatanggal ng system loss charge. So, maaaring yung pag-amyenda mangyari right away o in a matter of few months, pero yung actual na implementation may depend on what will be the outcome ng mga consultations in Congress. Mhm. Di ba ho dapat baligtad? Dapat muna mauna yung consultation kasi mahirap na yung para bagang legislate now, consult later. Ganun po lalabas. Opo, doon sa pag-aamyenda, Mhm. talagang dapat mayroong konsultasyon Mhm. para yung final version ng magiging amendment o yung decision regarding system laws Mhm. na factor in na take into account na lahat ng mga inputs o hinaing ng ating mga stakeholders. Opo. Sa ngayon po, ilan na po, we have 121 cooperatives kung tama pagkakaalala ko. Ilan po ang pribado na po na distributors ngayon? Well, of course, Mga no. da- Opo, go ahead, sir. mga 21, so ang reckoning po namin ay 142 distribution utilities. Mm. So, ang pinakamalaki po, Meralco, pumapangalawa po ang Visayan Electric, pangatlo po itong Davao Light. Davao Light. Opo. Okay, ngayon ito nga po yung mga pribado na. Meron ho bang effect? Kasi di ho ba bago ka, well, kailangan po ng prangkisa niyan, ano ho, to operate po a distribution system. Ngayon, dito po sa pangyayaring ito, makaapekto ho ba ito sa kaisipan po ng mga mamumuhunan? Ito hong ngayon babaguhin na po na polisiya? Maaaring magkaroon po ng epekto dahil una ito ay pagbabago do sa umiiral na sistema o legal framework. At alam naman natin ang mga namumuhunan medyo allergic sila kung may mga ganyan na bigla na lang mga nagbabago doon sa mga umiiral na patakaran. And they of course factor that in doon sa kanilang pagdedesisyon if they will invest or if they will continue to invest. Kayo ho ba ay natanong man lamang po ng tanggapan ng Presidente dito po sa kanya naging anunsyo po sa SONA tungkol sa system loss na ito? Well, kahit papaano po, a little asking ba, consultation kung gaano ito kasimple o kakomplikado? Ay, hindi po, hindi po. Okay. Ano lang ho naman po yan, hindi ho naman necessarily kailangan pong gawin yan, ano? Pero sabi nga din po ng iba, dapat doon talaga din pag-isipan, pag-aralan mo ng mabuti po kasi mahirap yung announce now, complicate matters later. Hindi so, sorry po. Announce now at plan later. Salamat po na marami, Chairman, at kami po ay muli gagambala po sa inyo para po natin maipaliwanag po ng mabuti itong napakahalagang isyong ito. Salamat po, sir. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.